Ngayon, nanginginig sila sa takot na nag-anunsyo kasi katotohanan, walang kahit sino na lalapit sa boto na makukuha ni Inday Sara kung eleksyon ay ngayon na. Kung babalikan niyo yung kasaysayan, ganyan din ang ginawa ng ama. Di ba? Nagkaroon ng snap elections, dinaya. Anong nangyari? Doon nakilala ang NAMFREL kasi nag-walk out yung mga nagmaman ng mga computers dahil talaga di nila maatid ang pandaraya na ginagawa ni Marcos Sr. So ganyan din po ang gagawin natin ngayon. Tayo po talaga yung maninindigan dahil alam natin, so tatangkain nila nakawin ang eleksyon sa atin. Pero wala na tayong choice, talagang laban. Sa demokrasya, talagang eleksyon ang labanan. Ang problema nga lang, ang eleksyon talaga ay prone to dayaan. Pati ang European Union po nung sila nag-observe ng huling eleksyon, ang kanilang obserbasyon, vote buying, ginagamit ang AX, TUPAD, etc. para vote buying purposes. So dapat po maitigil na yan. Huwag niyong isipin na ang pag-asa na lang natin ng eleksyon. Karapatan po natin na tuldukan ang Marcos administration maski wala pang 2028 dahil siya po ay bangag. Sino ba ang karapat-dapat na maging Vice President ni Inday Sara Duterte? Ang realidad, ang mananalong presidente, ang pinakamaraming boto. Saan manggagaling ang mga boto? Ang pinakamalaking boto po nanggagaling sa Metro Manila and Balance Luzon. Ang Metro Manila at Balance Luzon po, 60%, 55 to 60% ng boto. Ang Visayas at Mindanao, miski po mag-solid yan ay amounting only to about 40 to 45%. Ang choice ng Vice President, dapat unang-una, makakatulong sa pagpanalo ni Inday Sara, hindi lang ordinaryong pagpanalo, kundi pagtambak na panalo. Pangalawa, dapat ang kanyang Vice President, hindi na niya dadalhin. At yung Vice President nga niya, ang tutulong sa kanya doon sa lugar kung saan siya hindi ganun kalakas. Hindi ko naman sinasabing mahina si Inday Sara sa Balance Luzon at sa Metro Manila kasi lumalabas sa datos lately na meron pa rin siyang almost majority support dyan sa Balance Luzon at Metro Manila. At pangatlo, siyempre, dapat vibe sila ni Inday Sara. Kasi si Inday Sara isang tao na talagang very loving pero kinakailangan maging vibes kanya. At kung talagang hindi kanya talaga vibes, hindi kanya makakatrabaho. At pang-apat, siyempre naman, ang ating pipiliin na Vice President may kakayahan na maging presidente in case kahit anong mangyari, may mangyari kay BP Sara. Dahil alam naman natin na miski manalo na si BP Sara as president, talagang ayaw ng mga Marcoses sa kanila at sa ng mga kamatayan black, baka mamaya kung anong gawin sa buhay ni Inday Sara. So kinakailangan naman yung pipiliin nating na Vice President ni Inday Sara, kaya magpatakbo rin ng bansa.